Happy New Year po. Pati mo naman yung katabi, Happy New Year. Tapos sabihin mo sa kaliwa, magbago ka na. Praise God. Sige po, hanap lang po tayo ng maganda yung pwesto o kaya maganda kayo sa pwesto. Meron pa po sa kabila. Yan. Upo po kayo. Sige po. Kamusta po kayong lahat? Pabanal ng pabanal, ang JA1 Marikina. JA1 Culture. Good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. I'm not extreme. Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me To preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, to proclaim to set the captives that are loose, to preach the acceptable year of the Lord. Amen. Yung iba nagbabasa medyo nakaganon dito sila. I declare in 2025, lilinaw ang mata mo. Praise God. So start na po tayo. Ako po yung naniniwala ngayong 2025 may gagawin talaga si Lord. Amen po? Dahil ito'y panibagong taon, so mayroong panibagong gagawin talaga si Lord. At mas matindi kesa sa naganap sa 2024. Amen? Sino pong excited sa 2025? Dahil si Lord ay may gagawin na, sabihin mo sa katabi mo, dapat may gagawin ka din. May gagawin pala si Lord eh. Kaya po ang pag-usapan po natin ngayong tanghaling ito ay 4 ways to start the year right. Or 4 na paraan para simulan ang taon ng tama. Okay po? So 4 ways to start the year right. Siyempre in Christian way. Baka yung iba sabi yung iba, bagong taon tatalon. Iba po ito. Christian way, biblical way. Okay po? Sino pong handa na? Amen. Number 1, bring the very best of the first harvest. That's the first thing to do to start the year right or tama. Bring the very best. Hindi best ha? Very na best pa. At hindi lang basta very best, kailangan meron ding first. Una. Dahil nagsisimula ang taon, kailangan una si Lord. So Exodus chapter 23 verse 19a. As you harvest your crops, bring the very best of the first harvest to the house of the Lord your God. O, nabanggit na. Bring the very best of the first harvest. Noong unang panahon po, ang very best first harvest nila ay crops. Mga bunga ng puno, palay, mais, mga unang anak ng mga alagang hayop. Ngayon po, iba na. Sino dito meron pang maisan? Sino dito ang meron pang mga puno na namumunga? Sino dito may alagang hayop na nanganganak? Wala na. Iba na po sa panahon ngayon. Sa panahon po ngayon, kasi nung una, ang very best of the first harvest ay mga bunga, mga unang alagang hayop, unang inianak. Pero ngayon pong taong ito, o sa panahon ngayon, hindi na po ganon. Kasi hindi na po barter change. Sa panahon po ngayon ay in terms of money. Kasi ito ang way for buying and selling. Sabi mo sa katabi mo, pera daw. Pera. Yun na sa panahon ngayon. So, dalawa ang katangian ng first fruit. Ang tawag po dito, the first fruit. Ano ang dalawang katangian? The first and the best. Tatandaan niyo po yan dalawang yan. The first and the best. Ganito po ang ginawa ng Panginoon nung inihandog niya
ang kanyang kaisa-isang anak. At alam niyo at kilala niyo yon. Sino? Ang Panginoong Yesus. Ang una at ang pinaka-the best na sacrifice, walang iba kundi si Jesus. Alang-alang sa kabayaran ng lahat nating kasalanan. Ganun po ang ginawa ng Panginoon. Kaya taon-taon, meron po tayong tinatawag na pagdadala ng first fruit. Ang first fruit ay ang unang natanggap sa taon na nauulit. Ayan. Pag sinabi pong nauulit, ang example po nito ay baon sa estudyante or allowance. Nauulit po ba ang baon? Sweldo? Nauulit po ba ang sweldo? Kita sa business, amen, sila dito may mga business, madami at padami pa. Interest sa isang property, may interest sa isang property, ito po ang mga first fruit. Hindi pwedeng i-first fruit yung sideline or minsan lang dumarating. Hindi rin pwedeng i-first fruit ang sabog sa kasal. Isang beses lang naman nangyayari yun. Ang pina-first fruit lang ay yung unang bunga ng taon na nauulit. Pastor, bakit dapat ay the best? Sa totoo lang, ang sabi ko, hindi lang the best. Dapat first din. Kasi yung mga nagsimulang mag-first fruit noon, alam ko po, hindi ito madali. Kasi nung una ko itong narinig, na-shock talaga ako. Year 2012, may nag-preach. Sabi ba naman, bring your first fruit. Grabe, breadwinner ako Mahirap yon. Pero nakasulat Nakasulat sa Word. At ginagawa ito ng mga seryosong Kristiyano. Pwedeng hindi ginagawa ng ibang Kristiyano, pero yung seryosong Kristiyano, ginagawa po ito taon-taon. At nung narinig ko to, without questioning God, I'll do it year 2012. Natatandaan ko pa noon. Ang first fruit ko noon, kasi ako po ay teacher sa isang private school, ang sweldo ko noon ay 6,000 plus 3,000, 9,000 lahat. Ang sweldo, kasama yung tutor. Kasi nauulit din yon. 9,000? Alam niyo nung panahon yon, mahirap ibigay sa akin yon. Kasi breadwinner ako. Sabi ko, paano naman pamilya ko? Pero sabi ni Lord then I'll give it. Taon-taon na yon. At hindi ko napapansin, ini-increase na pala ako ni Lord nang hindi ko naiintindihan. Ini-increase na pala ni Lord. Noon, isa lang ang pinagkakakitaan. Tapos dinagdagan niya, naging 2, naging 3, naging 4. Hanggang ngayon, biyaya po ni Lord, ini-increase pa niya for the glory of God. Hindi ko ito ituturo kung wala akong proven na buhay na naganap nung ginawa po ito. Na may nangyari talaga sa biyaya ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag matakot. Yung mga una nag-first fruit noon, na isa lang ang paulit-ulit nilang pinagkakakitaan, yung mga kaibigan ko noon, napansin ko, hindi na lang isa. Ang dami-dami na nalang pinagkakakitaan. Ang dami na. Kaya po ang term na ginamit, tingnan nyo mabuti ito Proverbs chapter 3 verses 9 to 10. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits. Ano sabi? First fruits. May S po ba? Nung una, first fruit lang, walang S Pero dito na, nagka-S na. In short, madami ng paulit-ulit na nagaganap na kita sa isang Kristiyano na nagbigay ng first fruit. First fruits of all you produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with good wine. Ang tanong, bakit magbibigay ng first fruits? Kasi may promise. May promise. Pupunuin niya ng sagana. Pasensya na po kayo sa example ko, pero meron po akong example. Sino po dito nakaranas ng tumaya sa wedding? Amen. Sa STL. Sino nang nakaranas tumaya sa ending?
O sige, sa peryahan na lang, sa bingguhan. O, sino nakaranas na tumaya sa color game? Okay. Imagine mo yon na kaya mong tumaya sa isang sugal na kahit alam mong walang kapalit, pero dito nakasulat, sabi ni Lord, ibigay mo ang first fruit at may promise si Lord, tapos takot kang gawin, pero sa sugal, go na go. Hindi ka ba nagtatanaw at nagtataka, bakit sa sugal kaya-kaya mong ibuhos lahat, ayaw nga ni Lord noon. Pero dito, sinasabihan ka ni Lord na ibigay mo, pero takot na takot ka. May pangako naman si Lord. Anong pangako? Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with good wine. Pastor, kailan dinadala? Nehemiah 10:35. We promise to bring the first part of every harvest to the Lord's temple year after year. O yan, maliwanag ha. Taon. Kaya yung ginagawa natin every January. Every January, taon-taon. Whether it be a crop from the soil or from our fruit trees. Year after year, sa atin every January. Meron din po tayo schedule nito. Ang schedule po natin, kasi medyo alangan po yung 31 ng January, ang schedule po ng pagdadala natin ng first fruit sa church na to ay sa February 2. O yan, February 2. Kasi sabi ng iba, wala pa akong sahod. Kasi 31 po, malayo pa po doon sa huling linggo. Kaya ginawa kong February 2, 2025. Kaya may nag-a-announce dito, yung kulay green, napansin yung kulay green na envelope. Pag nilagay mo sa kulay green, ibig sabihin, yan yung iyong first fruit. Yan yung ibibigay mo kay Lord na unang kita mo sa taon kasi alam mo na sa buong taon pagpapalain ka ni Lord. Ito rin ay pag-honor kay Lord at sinasabi mo, lahat ng pinagkakakitaan mo galing sa Kanya. At lahat ay pwede rin niya kunin in instant. Ino-honor mo si Lord, Lord, itong trabaho ko, itong pinagkakitaan ko, ito'y galing sa'yo. Anytime pwede mo itong kuhanin. Pero at least na-recognize ko na ito'y galing sa'yo. Yan po ang first fruit. Pastor, bakit dapat sa unang buwan ng taon o sa simula pa lang ng taon ibibigay? Ito po yun. Hindi pa pwedeng sa Marso na lang? Or sa April na lang kaya? November kaya, Pastor? Ito po ang sagot. Romans 11:16. If the dough offered as first fruits is holy, so is the whole lump, and if the root is holy, so are the branches. Kaya mo ibinibigay ng January kasi para yung kasunod-sunod, yung sunod-sunod na buwan, yung February ay holy, yung March ay holy, yung April ay holy, hanggang December ay holy, banal. Kung ang January ay holy, ang buong taon ay banal. Napakarami pong testimony ng mga nauna kong nakasama dito sa church na to. Nandun pa kami sa Concepcion. Napaka-challenging po nito sa kanila. At kilala ko po yung mga taong yon. Alam nyo, biyaya ni Lord, kung titingnan ko ang buhay nila after 5 years, kasi 1 year ako dati, 2 years pandemic, 2 years pa lang ngayon. After 5 years, halatang-halata akong pinagpala ni Lord. Halatang-halata. Nagpa-hospital, bayad lahat. Wala akong nakitang lungkot sa labi. Nagkaroon ng kung ano-ano. Ang daming binigay ni Lord. Hindi ko na lang sasabihin kung ano. Baka machismis nyo pa. At baka mautangan pa. Sa sobrang daming na-bless, nung nalaman ko talaga na siya ay nagbigay ng first fruit. Super blessed. Hindi ko na lang masabi. So, magiging banal. Ang first fruit dapat ay first and best. Ang first fruit ay hindi na tinatanggalan ng tithes. Wala na yung 10% na tithes. Kasi yun na yung first and best. Kasi yun ang first fruit. So, wala nang tinatanggal yung na tithes. Kung gusto nyo pong malaman ang buong kabuuan ng turo about first fruit, balikan nyo lang yung turo ko last year, nasa YouTube. Ando na yon, tinuro ko na last year.
Yung kabuuan ng turo na about first fruit. Anything na tanong nyo, andun ang sagot. Sa last year, tingnan nyo na lang sa YouTube natin, ano nyo na lang, scroll nyo na lang, makikita nyo yung about sa the first and the best. Yun ang title. Puntahan nyo na lang doon para malaman nyo kung ano ba talaga itong first fruit. Kung kayo ay may mga tanong. So basta start the year right, bring your first fruit. Bring the very best of the first harvest. I challenge everyone, mamaya, pagkatapos ng service, kumuha ka na ng green, ilagay mo na sa bag. Bakit? Para pag nakikita mo yung bag mo, ang first fruit. Para hindi mo malimutan. Hindi yung pagdating ng February 2, naku, hindi yata ako makapagdala. Eh, pastor, paano kung dumating na yung first fruit ko bago pa yung February 2? Dumating na, gusto ko na mag-first fruit. Pwede mo lang ibigay ng Sunday bago yung February 2. Kasi baka magalaw mo pa. Sa'yo, may peppers, fruit ako. Dumating na. Eh, bago yung February 2, nangangailangan ka bigla. Naku, Lord, maintindihan mo naman, di ba? Yun lang. Para hindi mo na magalaw, i-ready mo na, at kung ready na, ibigay mo na kay Lord. Amen po. So, sabihin mo sa katabi mo, first fruit daw. Be faithful. Ang napapagkatiwalaan sa maliit, napagkakatiwalaan sa malaki. Kaya, mag-first fruit ka. Okay ng first fruit. Tama na usapan doon at baka humaba. Ang mahalaga, give it. Number 2, learn to know God better and better. Wow. Dito na tayo. Dito mo magandang simula ng taon mo. To know God better and better. Alam ko po, kilala niyo na si Lord. Pero alam niyo po ba na marami pang hindi ka alam tungkol kay Lord? Marami pa. Hindi mo pa alam lahat. Colossians chapter 1 verse 10. Then the way you live will always honor and please the Lord. Ganda ng verse. The way you live will always honor and please the Lord. And your lives will produce every kind of good fruit. All the while, you will grow as you learn to know God better and better. I repeat, you will grow as you learn to know God better and better. Pastor, why do we need to know God better and better? Why? Because for you to grow. Kung gusto mong maging matured at hindi pagdaan ng pagsubok ay ikaw iyak ng iyak, hindi pagdaan ng pagsubok ay ikaw ay tumba agad, hindi pagdaan ng pagsubok ay para kang tinamaan talaga ng pagsubok. Kung gusto mong tinamaan ka ng pagsubok pero ikaw ay nakatayo pa din, sa biyaya ng Diyos, learn to know God better and better. Kailangan makilala mo si Lord ng sobrang kilalang kilala mo. Para pagdating ng mga bagyo ng buhay, parang wala lang sa'yo. Bakit? Kasi may Diyos ka. Amen po? Sige. How to know God better and better? Ito po ang sagot ko. Paano mo makikilala si Lord better and better? Ito ang sagot. Dig seriously and passionately. Ano po ba yung dig? Ano yung dig? Hukay. Sino po nakatesting ng maghukay? Huhukay. Dig seriously and passionately. Sabi nyo nga po, humukay ka. Sa pananalangin, kailangan humukay ka. Nagsisimula ka pa lang, tulog ka na. Hindi pwedeng ganon. Ngayong 2025, nagpe-pray ka, pero habang tumatagal, tumitindi ng tumitindi. Hukay ng hukay ng hukay. Amen po? O, sino dito nag-pray kaninang umaga? Mukha ba naghukay? O mukhang ano lang, gumano lang konti? Amen. Natapos na agad. Ngayong 2025, pag nanalangin ka, tindihan mo naman. Hindi yung, thank you Lord, amen. Wow, ang tindi ng hukay ang lalim Pag ikaw ay nag-worship, kanina, grabe na yung sound system natin. Kumakalampag na pakinig yung kanta. Pero ikaw, nakatayo ka lang. Sabihin mo sa katabi mo, maghukay ka naman. Hukay! Pag nag-worship sa Panginoon, ibinibigay mo ngayong 2025 yung todong worship mo kay Lord.
Sabihin nyo nga po, Amen. Nakakapagsalita ka ba? Biyaya yan ni Lord. Gamitin mo para kay Lord. Kasi yung iba hindi nakapagsalita. Nakakakanta ka ba? Kahit medyo mali sa tono, okay lang yon, hindi naririnig. Ang mahalaga, kumakanta ka sa Panginoon. Amen po? Itodo mo, pag nag-worship ka sa Panginoon, itodo mo para ka naghuhukay. Ano pong ginagawa kapag medyo matigas na yung lupa? Relax ka ganon? Hindi, anong gagawin mo? Kuparasahin mo, di ba? Lalaksan mo yung hukay. Talagang ibubuhos mo ang lakas mo para mahukay mo. Ganon din sa pag-worship. Habang tumatagal na nag-worship, dapat ikaw tumitindi rin. Kaya mo bang itaas ang kamay mo? Itaas mo ang kamay mo. Dalawang kamay. Sa wakas. Kaya pala naman. Hukay. Kung hindi man makakanta, baka pwedeng itaas man lang ang dalawang kamay, di ba? Kaya palang itaas. Baka pagdating ng panahon, kat, hindi mo na kaya itaas, nakakagusto mong tumaas. Habang kaya pa, humukay ka sa pag-worship. Amen po? Sa pag-aaral ng salita, magbasa naman ng Word of God. Yung Bible nyo, inaalikabok na. Mag-aral ng salita at huwag lang basta mag-aral. Humukay, araling mabuti. Kilalanin mo si Lord. Hukay ng hukay ng hukay. Pastor, bakit kailangang humukay ng humukay? Ito ang gusto ko sabihin sa lahat. Dahil sa paglalim ng hukay ay sa pagtibay. Bakit medyo, mahina pa ang tuhod? Bakit pag may dumating na pagsubok, sinisisi mo na lahat? Kasi mababaw pa. Pero kapag malalim ang hukay, at ikaw ay nailagay doon sa malalim na yon, matibay ka, kapatid. Tingnan niyo po to, Luke chapter 6 verse 48. Siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay na humukay ng malalim at inilagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato. Anong ginawa? Humukay ng malalim. Nang dumating ang isang baha, humampas ang tubig sa bahay na iyon, ngunit hindi ito natinag. Bakit? Kasi ang tibay ng pundasyon. Malalim yung pagkakalagay ng bahay. Kaya nung dumating yung alon, hindi natinag sapagkat mahusay ang pagkakatayo nito. Ang tanong, tignan mo yung katabi mo, mahusay ba ang pagkakatayo niyan? Malalim na ba yan sa Panginoon? Humuhukay ba yan? Pag may dumaan na maniningil, hindi ba yan nagbabago ng emosyon? Nagiging Kristiyano pa rin ba yan? O nagbabago na? Nawawala na yung pagka-Kristiyano kapag nariyan ang pagsubok ng buhay. Nung dumating ba ang pagsubok ng buhay na nangangailangan siya, Kristiyano pa ba rin ba yan? Baka hindi na, ang tawag ko dyan, mababaw yung hukay. Kailangan mo maghukay ng malalim. Para pag napatayo ang isang puno sa malalim, ano mangyayari sa puno? Kahit hampas-hampasin yan, hindi agad matutumba. Sino dito nakapaglagay na ng bakod, tapos yung hukay mababa, yung mababa lang hukay? Ano nangyari sa bakod nyo? Nung nasandalan ng bata, tumba agad yun. Bakit? Mababaw. Mababaw yun. Kaya dapat malalim yung hukay. Sa totoo lamang po, it is for the glory of God. Ang akin pong mother na hospital, sa totoo lang, sa hospital pa kayo ng mother ko. Basta nasa hospital. Nagkaroon po siya ng bukol sa lalamunan. 25% na lang po yung sa hangin. So pag lumaki pa yung bukol, hindi na siya makakahinga. Nung time na yun, nasa Santa Rosa, Laguna kami. And I call my brother, sabi ko, dalhin mo na siya sa ospital. Pag dalhin doon sa isang ospital, niresetahan ng gamot, pero hindi pa siya na-confine. Hindi siya kumakain. So manghihina talaga siya. So sabi ko, maghanap ka ng ENT. Tapos nakahanap kami sa Lipa City. Tapos pinadala ko na agad siya doon. Meron pa kaming 1 hour and 40 minutes. Sige, abot yan, dalhin mo. Hindi ako makauwi kasi may hosting ako ng kasal.
Kasi pag wala ako doon sa kasal, baka hindi matuloy yung kasal. Kasi host ako ng kasal. Kasi ako yung host sa reception, nag-meeting na kami and everything. So hindi ako makaalis. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Dinala yung kapatid ko, yung bunso kong kapatid pa nagdala doon sa hospital. Then, check up siya doon. Sabi ng doktor, kailangan nang ipa-admit sa hospital and everything. Ang dami. Tapos iniisip ko, yung bayarin, anong gagawin. Sabi ko, hindi pwedeng, pag nag-host ng kasal, handa na ba kayo sa wedding? Malungkot? Hindi pwede. Kailangan hindi mahalata ng mga tao na kapag nag-host ka ng kasal, hyper pa rin sila, masaya, hindi mahahalata dapat. Ganon din dapat pag isang Kristiyano, pag dumadaan sa pagsubok na malalim ang tanim, kahit anong dumaan na pagsubok sa kanya, dapat hindi halata. Yes, dumadaan sa pagsubok, pero yung pagka-Kristiyano hindi nawawala. Amen po? Kaya habang tumatagal ka sa church na to, kilalanin mo talaga si Lord. Makita mo kung sino si Lord. At pag may dumaan na pagsubok, ang sasabihin mo, nawalan ka ng pera, sasabihin mo, God will provide. May nararamdaman ka sakit? God is the healer. Kilala mo ang Diyos mo. Amen po? Kailangan matibay. Sige, palapakan mo si Lord. Ang sabi sa verse, hindi natitinag. Laliman mo ang pagkakilala kay Lord para hindi ka matinag. Kung may ginagawa ka noon, 2024, para makilala ang Panginoon, dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa. Kulang pa yon. I-all out mo. Pag ikaw'y mananalangin, haba-habaan. Add more time. Ilang minutes ka manalangin? 3 minutes? 2? O, dagdagan mo. 3 minutes and 1 hour. Kala nyo kung ano sabihin ko, no? Dagdagan mo kasi yung time. Kailangan may time. Biyaya po na rin sa totoo lang. Gusto ko dito gawin yung prayer works. Yung may nananalangin na 3 dito, tapos nariyan kayo. Tapos gagawa tayong mga huluhuran lahat dyan. Lumuluhod lahat pag nananalangin. Amen po? Kasi huhukay tayo ng malalim. Amen? O sa worship, i-all out mo, huwag nahihiya. Pag nagbabasa ng Bible, huwag ka lang nagbasa, ay, nag-devotion ako. Hindi ganon. Pag ikaw ay nagbasa, mag-research ka, mag-cross-reference. Tingnan mo sa iba't ibang version. Tingnan mo yung mga bawat word, yung bawat nangyari, inaaral mabuti. Kasi naguhukay ka. Kapag makikinig ng word, payo ko sa inyo, wag na lang Sunday. Umattend ka rin ng midweek, every Thursday. Manood ka sa YouTube. Balikan mo yung turo and everything. May gagawin ka. Hindi pwedeng walang gagawin. Hindi pwedeng, Lord, in love ako sa'yo. Ano ginawa mo? Sunday service. Kapatid, kahit hindi linggo, pwedeng lumapit sa Panginoon. Monday to Saturday, yun ang tunay na labanan. Anong ginagawa mo ng Monday to Saturday? Dun, 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 dun. Anong ginagawa ng Monday to Saturday? Kailangan mas lumalapit ka kay Lord. Mas tumitindi ka. Amen po? Kaya sabihin sa katabi, hukay lang ng hukay. Hukay lang ng hukay. Kung ano mo ba ang mga ginagamit sa paghuhukay? Sige nga po. Doon mo tayo magsimula sa maliit. Ganito yan eh. Alam mo nung bata tayo, ang ginagamit natin ng panghukay ng lupay, ano? Kamay, daliri. Di ba? Hukay-hukay. Nung bata tayo, nung nagsisimula kang Kristiyano, ganun ka lang maghukay. Hindi kita nire-required na kailangan kasali ka sa ministry. Hindi. Basic, attend ka ng linggo, ha? Kung nagsimula ka sa basic, attend ka ng linggo, hukay-hukay, kilala na nga si Lord, nagsimula ka lang na ganun, baka naman tagal mo na sa church, ganun ka pa din. Hanggang doon na lang, hindi. Dapat mas lumalalim ka. Ano sunod na panghukay? Nung elementary ka, anong ginagamit na? May gardening. Gumagamit ka ng dulos. Alam niyo yung dulos? Hindi niyo alam yung dulos. Ito, meron niyang picture. Trowel in English. Yan. Trowel. Naguhukay ka para medyo malalim. Ganon din, kapag medyo tumatagal ka na sa church, kailangan hindi ka na lang basta
Attendee. Kung may hindi ka maintindihan sa turo, tinatanong mo yung A-group leader mo, ano ibig sabihin nun? Ano yung first fruit? Hindi ko gets. Kasi gusto mong humukay ng malalim. Amen po? Oh, sabi mo na isa, gusto ko mas malalim, pastor, kasi sa paglalim, sa pagtibay. O sige, yung kasunod, meron tayong tinatawag na shovel. Ayan, malaki-laki. Pinapala mo para mas malalim. Amen po? Ikita mo nag-i-improve yung mga gamit. Ganon din sa pagiging Kristiyano mo. Kapag medyo tumatagal ka na sa church, hindi ka na lang basta nakikinig ng word. Ina-ask mo din. Nag-a-ask ka din. Nagdo-notes ka din. Uy! Pastor, lahat na naririnig ko sa'yo, sa ulo ko lahat yan. Wow! Tindi mo ha? Nagno-notes ka din kahit papaano ng mga word na nagre-rema sa'yo, yung tinatamaan ka. Yung mga nahihit sa'yo, yung mga verses. Kasi baka pagdating ng pagturuin din kita. Eh, paano yung verse na yon? O, verse sa first fruits. Naku, sinabi ni Pastor dati yun eh. Wala akong notes, hindi ko mababalikan. Yun lang. Di ba? May babalikan ka. Gumagamit ka na ng pala ngayon. Bakit kailangan mag-notes? Kasi pagdating ng panahon, sa company nyo, biglang may pagkakataon kang mag-share. Napahawa ka ng microphone. Pastor, pwede ka ba dito? Hindi pwede mo tawagin si Pastor. Ikaw na yon. Amen po. Kaya kailangan medyo malalim yung hukay. Kapag nag-share ka na, yung mga tao nakikinig sa'yo, kasi ang sineshare mo ay yung message na pang walang hanggan. Amen po? Mahalaga yon. Ito na. Eh ako, pastor, kailangan, gusto ko talaga malalim na malalim para kahit anong dumaan, biyaya ni Lord, kakayanin. Sige, upgrade. Alam niyo po itong panghukay na ito? Yan! Piko, asarol, pwede rin. Meron pa isang picture eh. Ito yung piko, yung isang piko. Yan ang piko. Kailan ito ginagamit? Kasi may yung mga pala, minsan may matitigas na, pag lumalalim, matigas talaga pag lumalalim. Alam niyo po ba ang Kristiyano habang tumatagal, may nakikita yan na medyo matitigas? Medyo magagaspang habang tumatagal yan sa church? Nakikilala niyo ang isa't isa. Meron niyang mga magagaspang na ugali. Hindi lahat sa simbahan ito'y perfect. Lahat dito ay may magagaspang na kailangang ayusin. Naniniwala ba kayo? Lahat ay may magagaspang na kailangang pikuhin. Meron talaga. Kasi tayo ay inaayos ni Lord from glory to glory. Kaya ka nakikinig ng word, habang nakikinig ka ng word, ay, huwag pala dapat masyadong mayabang. Ay, dapat pala hindi masyadong madamot. Ay, hindi pala dapat ganun ma-pride. Ay, hindi pala dapat makasarili. Yun, naiintindihan mo na. Habang nakikinig ka ng word of God. So, ang kailangan mo dito, piko asarol. Medyo matigas na ito. Mahirap tong, sa totoo lang, pag nasanay ka sa ugaling yan, so hirap baguhin. Diba? Tingnan mo nga yung katabi mo, titigan mo mabuti. Parang may matigas nga, no? Parang may talagang kailangang ayusin. Tama ba? Meron! Meron! Sabi sa survey, 75% daw nag-church. Huwag kayo maingay medyo plastic. Yung 25, yun daw ang tunay. Pag sa church, pag nasa bahayan, ano ka? Nagbabago? Kaya I pray, kung ano ka sa church, ganun ka rin sa labas. Walang nababago. Ikaw ay kung sino ikaw. Kaya habang tumatagal, biyaya ni Lord, ipahukay mo kay Lord, humukay ka na mga dapat baguhin. Kailangan tanggapin mo na kailangan may basagin sa'yo. Kailangan may babasagin. Ngayong 2025, ipapakita ni Lord ang mga dapat basagin sa buhay mo. Kailangan ng basagin talaga. Amen po. Kaya hukay lang. Sabi mo sa katabi, hukay lang. Kailangan lumalim. Sino dito gusto pang lumalim? Alam mo, nag-research pa ako. Ano pa naiisip niyong panghukay?
Kapag gusto mo talagang gamitin ka ni Lord ng sobra-sobrang matindi, ito gamitin mo. Ito ang gamitin mo. Gumamit ka ng bakho. Kung talagang gusto mong magpagamit ng matindi kay Lord, huwag kang gumamit ng mga dulus-dulus. Hindi ka lalalim, pala-pala. Piko-piko. Wala, hindi lalalim. Kung gusto mo mabilis, dahil may verse naman na nagsasabing, may nahuhuli na nauuna. At may nauuna na nahuhuli. Ay, pre, walang ganun. Ano? Lahat dito ay nahuhuli pero nauuna. Amen po. Gumamit ka ng bakho. Sino dito ang edad, 30 pataas na? Alam mo, kailangan na natin magmadali. Huwag na tayo magbabagal-bagal. Kailangan na magmadali. Hindi na pwede dito yung gumagamit ng dulos, ng trowel, ng shovel. Hindi na. Pag mga edad na ganyan, yan ay, kung saan ay 120 ng takbuhan. Hindi na pwedeng, opo, pastor, pag may time. Hindi na pwedeng ganon. Dito yung, yes, pastor. Go, pastor. Sige, punta natin. Sige, share natin. Sige. Ganon na dapat. Pag mga edad na ganyan, 30 pataas. Kaya yung mga bata dito, marami pa kayong pagkakataon para paglikudan si Lord. Do it now. Do it now. Bilis-bilisan nyo. Hukay pa, ha? Hukay. Bakho. Anong gagawin? Learn to know God better and better. May gagawin ka. Kailangan tayo magtrabaho. Bawal tamad. Sabi mo sa katabi mo, bawal tamad. Hindi pwedeng tatamad-tamad pag Kristiyano. Nagmamadali na si Lord. Ito na, number 3. Gusto ko to. Expand your territory. Expand your territory. Hindi ka design sa maliit, kapatid. Hindi ka design sa kakaunti. Design ka sa malaki. Sa marami. Huwag mong tatanggapin na, andito lang ako. Hindi. Design ka sa mas malaki. 1 Chronicle chapter 4 verse 10. Ito po si Jabez. He was the one who prayed to God of Israel. Oh, that you would bless me and expand my territory. Please be with me in all that I do and keep me from all trouble and pain. And God granted him his request. God truly wants to increase our territory, to have greater influence in the world around us. Bibigyan ka ni Lord ng isang position na kung saan marami kang taong pwedeng mapalapit sa Panginoon. Totoo po ang balita. Marami ng artista ang naging tunay na Kristiyano. Kasi malaki ang circle of influence nila. At meron ditong iba na mag-aartista. At pag naging artista yan, gagamitin yan, punta kayo. At sa Sunday, darating ang bini. Puno ang church ng J1 Marikina. Darating dito ang SB19. Nandito na SB1. Gagamitin ng influence. Bakit? I-expand natin ang territory. Hindi na lang tayo pang maliit, pang malaki din. Amen po? Kung may aalagaan ka, sino dito mga A-group leader? At ang inaalagaan mo, dadalawa pa, iisa pa, tatatlo pa. Gawin mong 7. Expand your territory. Gawin mong 12. 13, 14. Kung iisa pa, gawin mong 10. More, expand your territory. Habang may buhay, kaya pang i-expand ni Lord ang territory. Kaya pa. Mag-handle. This coming 2025, kailangan marami ka ng alaga. Ikaw na ang nag-aalaga, hindi na ikaw inaalagaan forever. Kung noong 2024, ikaw nang alagain, lagi ka nang ipapalo up. Puro na lang puro message. Attend ka naman, please. Punta ka naman. Asan ka? Lagi ka nang pinapalo up. Ngayong 2025, ikaw na ang magpapalo up. Amen po. O sabi mo sa katabi mo, hindi mo na ako kailangan i-follow up. Hindi mo na kailangan. Kasi 2025 na. Ako na ang magkukusa. Amen po? Amen. Okay. Alam niyo po, biyaya po ni Lord
Pag kayo naging A group leader na at kayo nag-handle na ng mga tao, palapit kay Lord, nag-handle ka ng mga tao, I declare, this coming December 2025, bawat A group leader magpapapila. Hindi natin nagawa yun noong December eh. Pero ang vision ko, bawat A group leader siya ang magpapapila o lahat ng alaga ko, pila. At siya ang mamimigay. Bakit? Siya yung super blessed. Amen po? Hindi yung A group leader ako, pila kayo! Kaso walang napila. So, kailangan natin maghukay. More. We will expand the church. Pastor, paano pa natin expand ito? Nirerentahan lang natin ito Pag sinabi mag-expand tayo ng church, syempre, magtatayo tayo sa paligid ng iba pang church. Pwede natin gawin ng JE1 Tondo, Manila. We will expand the church. Kasi merong mga umatin dito, taga-Tondo pa. O pwede tayo maglagay ng church sa paligid. We will expand. At sino pa gagamitin ni Lord? Ikaw na yon. Huwag ka na maghanap ng iba. Ikaw na. Ikaw na yon. Pastor, gusto ko po dito. Paano mag-expand? Kailangan gamitin nga ni Lord lahat ng tao narito, lahat tayo leader. Ano pa? We will open a second service, evening service. Sino atin? Evening service. Para sabi, tonight. Tonight, hindi today. Tonight. Evening service, yung mga ayaw ng araw. Aatin ka ng evening service. Sinong tutugtog? Sa gabi. Ang service natin, 6 to 8. Imagine. Ibang team yun. Yung mga gusto rin naman mapuyat, ay di umatin ng service sa gabi. Amen? We will open another service. Kasi nga, mag-expand tayo. Bibili tayo ng iba pang chairs. Para kulang na yung chairs sa banda-banda riyan. 2 years pa lang to. Sa pa 3 years, puno na to. Alam mo, gusto ko talaga mapuno ito, biyaya na. Sige, palapakan mo si Lord. We will expand. Kaya ko yung piniling speaker medyo malakas. Kasi pag dumami ang tao, medyo maingay po dito. Baka kulangan yung speaker. Kaya sobra-sobra yung speaker natin. Di ba? Para makinig na lahat kahit dumami yung tao, kahit marami ng ingay. Amen po. Samahan niyo po ako sa pananampalataya. Alam niyo po, gusto ko talaga itong mapuno yung yung nagkakaubusan ng upuan para lahat maaga. Siyempre, pag lahat may nakaupo, ano gagawin ng huli? Nakatayo ako buong service. Okay lang yung nakatayo. At least sa next time, aagahan na na. Amen po. Para makaabot ka ng praise and worship. Pupunuin natin lahat yan. Pag napuno na yan, maghanap na kayo ng upuan nyo. Or else, dito ay uupo lahat. Habang nagpipreach na kalang yan. Amen po. Okay, next. We will expand. We will expand. At hihingin natin kay Lord na tayo yung mag-expand. At ang gagamitin, walang iba kundi tayo ang gagamitin. Hindi na maghahanap ng iba pa. Tayo na yon. Amen po? And lastly, may tayo pa ako. Humble yourselves before the Lord. Mahalaga po ito. Kapag ikaw ay medyo pinayaman na ni Lord, ginamit na ni Lord, kailangan humble ka, kapatid. James chapter 4 verse 10. Humble yourself before the Lord, and He will lift you up in honor. So, ito lang, ito ang kailangan din medyo matigas to sa ating buhay Yung pag magkakaroon ka ng pride, kayabangan, and everything. Malaki-laki ang kailangan nating hukayin kapag ganyan. So, humble yourself before the Lord. Kung ikaw pa din ang bida, ikaw pa din ang laman ng kwentuhan, puro na lang sa'yo ang lumalabas sa iyong bibig, puro ikaw, ako. Kapatid, kailangan mo nito. Sabi mo, be humble. Kailangan ng pagpapakababa. James chapter 4 verse 6, God opposes the proud but gives grace to the humble. Kung gusto mo na matinding biyaya ni Lord, humble ka lang. Ibigay ang glory kay God. Siyempre, pag naman ikaw ay mayabang, i-oppose ka naman ni God. Ay, mahirap yon. Kalaban mo si Lord. Ang pagiging mayabang po, ay laging meron ito ang isang tao. Laging may ipagmamalaki. It's either kayamanan, posisyon, nagawa noon,
mga kasamang tao, mga close ko siya, no? Yan. Mga nagawa, and everything na ipagmamalaki mo, even your talents, your gifts. Pero at the end of the day, marirealize mo, yung lahat ng pinagmamalaki natin, pwedeng instantly kuhanin din ni Lord. Pwede. Kaya I pray and I declare na ngayong araw na to, ikaw ay mananatiling nagpapakumbaba kay Lord. Sa lahat. Wala tayo pagmamalaki. Wala talaga. Kaya kung ang kapatid mo ay napapansin mong medyo mayabang na, kulbitin mo na kaunti. Sabihin mo, humble lang kapatid, humble lang. Pag may nakikita ka na medyo, alam mo yon, siyang-siya na, sabihin mo sa yung, James 4:6. Alam niya na yon. James 4:6. At, ito'y time to time ay lumalabas bigla. Lalo na pag may mga kukwentuhan. Kaya biyaya po ni Lord, ipag-pray mo kay Lord, the Lord, ipakita mo ito lagi sa akin. Kung ako'y nagmamalaki na. Lord, ipakita mo sa akin, kung meron akong ipinagyayabang, ipakita mo sa akin, Lord. At Lord, patawarin mo ako kung ako'y meron ng ipinagmamalaki. Patawarin mo ako. Laging ganon. Balik ka dito. Sa pagiging humble, be humble, be humble. Balik ka lagi doon. Kaya kaya napakatindi ng ginagawa kapag nag-worship ka kay Lord. Kasi sa worship, ang itinataas mo hindi sarili mo. Ang itinataas mo si Lord. Pag itinataas mo si Lord, ibig sabihin, ibinababa mo sarili mo. Pero kung hindi ka nag-worship sa Panginoon, anong ginagawa mo? Ikaw ang mataas, No? Kapag nag-worship ka kay Lord, ibig sabihin, ang itinataas natin ay ang Diyos at ikaw naman ang bumababa. Hayaan mong si God ang maging sikat sa buhay mo. Hayaan mong siya ang bida habang ginagamit ka kung saan-saan. Alam mo, maraming pwedeng gamitin dito si Lord. Pero I pray, habang lumalalim ka sa Panginoon, ay bumababa ka ng bumababa. Tatandaan mo, isa lang ang tendency ng lahat ng nasa taas. Bumaba. Pero ang nasa baba, wala na. Wala nang nasa baba na no? Hindi na siya masasaktan. Kasi hindi na bababa. Kasi mababa na. Pero lahat ng nasa taas, pag bumagsak, masakit. Masakit. Kaya habang nagsisimula ka pa lang kay Lord, hayaan mong sa lahat ng event ng buhay mo, si God ang mataas. Amen po? Lahat. Lahat ng event. Lahat ng gagawin mo, si Lord ang mataas. Lahat. Kaya I pray, itong apat na to, ano nga yung number 1? Bring the very best of the first harvest. Number 2, learn to know God better and better. Number 3, expand your territory. Win souls and make disciples. Mag-alaga ka. Marami kang madala sa Panginoon. Marami mapalapit kay Lord. Yan ang target po natin. Kasi at the end of the day, kay Lord din lahat mabalik. Lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesus. And lastly, humble yourself before the Lord. Kaya right now, pwede ba nating ang itaas natin si Lord sa pagkakataong ito at tayo ang bababa? Pwede ba kung meron tayong nagawang pagmamalaki, aminin natin sa Panginoon? Wala tayong may pagmamalaki kahit lakas natin, talino natin, galing natin, hindi natin may pagmamalaki yan kay Lord. Kaya sa pagkakataong ito, ini-invite ko po kayong lahat na tumayo. Huhukay po tayo ngayong tanghaling ito. Huhukay po tayo. Hayaan mo sa pag-worship mo kay Lord, ngayong first Sunday of the year, si God ang mataas sa buhay mo. Hayaan mo na ikaw ay bumaba at si God ang tumaas.
Hayaan mong maalala mo na ngayong 2025, lahat ng ibibigay at makakamit mo ngayong 2025, lahat yan ay biyaya ng Diyos. At wala tayong may pagmamalaki. Kaya ngayong oras na to, awitan mo si Lord kung kaya mo magsalita. Kung kaya mong itaas ang kamay mo, itaas mo ang kamay mo. Kung kaya mong umawit, umawit ka kay Lord. Ikaw ang hari ng lahat ng buhay ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tama at wagas. Church, hukay. O Diyos, wala nang kapatay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sunutin ang loob mo, iparinig ang langit mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Nakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Nakilain ka sa buhay ko. Let the people sing. Panginoon Jesus, nakilain ka sa buhay ko. Ginagalan ko, ginapapagod, Diyos ka sa amin. Laging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, Come on, church!
Humukay ka. Mag-worship ka kay Lord. Gamitin mo yung katawan na yan. Buong kaluluwa mo ang Espiritu. Ibigay mo sa Panginoon sa pagkakataon na for the last time. Worship God. Hukay! Hukay! All out! All out! All out! More! More! Samba! Samba sa Panginoon! Samba kay Lord! Sa pinakamatinding tinig na magagawa mo sa Panginoon. Come on, church, sa matinding tinig. Jesus sa'yo. Oh, Father God in heaven, Lord,
Ngayong 2025, Panginoon, hayaan mong humukay kami ng malalim. Maging malalim kami sa iyo, Panginoon. Lord God, humukay kami ng mas mabilis. Makilala ka namin, Panginoon. Magawa namin, Panginoon, ang pinapagawa mo. And Father God, I declare, lahat ng taong naririto sa lugar na to, sa buong J1 Marikina, we will expand our territory. We will expand our territory. Lord God, pupunuin mo ang lugar na to ng mga taong sasamba sa iyo. Mag-o-open kami ng different churches sa labas. Mag-o-open kami ng second service. In Jesus' name, and Lord, bawat A-group, Panginoon, ay mag-e-expand. Dadami at dadami ang bawat aalagaan at inaalagaan at nag-aalaga, Lord God. In Jesus' mighty name. Kaya, Lord God, pwede ba natin itaas ang ating mga kamay sa oras na to? Lord, gamitin mo ang kamay ng mga taong naririto to expand. At habang ginagamit mo sila, Lord, hayaan mo na patuloy kaming magpakumbaba sa iyo, na ikaw lamang ang mataas sa buhay namin, wala nang iba pa. And Lord God, I declare sa mga kamay na to, dadaloy ang matinding pagpapala ngayong 2025. Lord, wala di isa sa J1 Marikina maghihirap. Lord, pangat ng pangangat. Incredible increase will manifest sa buhay ng bawat isa. In Jesus' mighty name. And Lord God, I pray and I declare, gamitin mo ang bawat taong narito na makapag-pray at gumagaling. Makapag-pray at sinasagot ang panalangin. Makapag-pray at may nangyayaring himala. Lord, may signs, wonder, and miracles, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. And Lord God, hayaan mo sa unang linggo, itong tindi ng pag-worship na to, patindi ng patindi, hanggang December 25, in Jesus' mighty name. And Lord, lahat sa iyo, papuri, parangal at pagdakila, in Jesus' mighty name. Amen and amen.